what is up sa inyo mga master? Kamusta lahat? Welcome back again sa ating channel. At sa video na to, gagawin natin ng review itong motorsiklo na nasa harap natin. Itong MIUI 125 standard version from Yamaha, o mas kilala sa tinatawag na M3. Bali, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung meron dito sa motorsiklo na to, engine specs, special feature, at kung bakit nga ba siya patok at kilala dito sa Pilipinas. At ikukumpara natin tong version na to sa isang version niya kasi may dalawang variation to eh. Merong S version at merong standard version. So itong gamit natin ay standard version lang. Kung si Honda, meron silang Honda Click 125, 150 at 160. Samantalang itong si Yamaha naman ay merong mga Mio series. Tulad nitong MIUI na nasa harap natin, Mio Soul, Mio Fascio, Aerox, at marami pang iba. Yun lang ang kagandahan kay Yamaha mga master, marami siyang variations at iba't ibang klaseng unit. Pagdating sa engine specs na itong motorsiklo na to, siya ay 125cc, air-cooled, 4-stroke, single overhead cam na may 2 valves. At pagdating sa kanyang engine, siya ay naka blue core engine na. At ang kagandahan dito sa unit na to mga master, siya ay fuel injected na. Kaya expect na mas matipid siya sa gas. Pagdating mga master sa kanyang oil capacity, siya ay may 0.84 liters. Pagdating sa usapang bore and stroke compression ratio, lalagay ko na lang dyan sa screen para maintindihan nyo mabuti. Proceed na tayo mga master sa gulong niya. Unang-una, ang sukat niya ay 70 by 90. Ang brandang gulong niya ay IRC tires na tube type. Dito naman sa likod, ang sukat ng gulong niya ay 80 by 90 by 14. Tube type din siya at IRC rin yung brand. So usapang preno naman mga master, no? Dito sa preno niya sa harap, siya ay naka disc brake na may single pot caliper. Samantalang dito sa likod, naka drum brake naman siya. Usaping suspension naman mga master, no? Naka single suspension siya. Dito sa harap, ang suspension niya ay telescopic fork. Sa fuel tank capacity naman niya, siya ay may 4.2 liters. Tapos ito naman yung kanyang compartment, hindi naman ganun kalakihan, pero kasya na dito yung mga kapote at iba pang mga dokumento. Siguro kahit yung nutshell hindi magkakasya dito mga master. Pero ang kagandahan lang dito mga master, meron siyang sabitan ng helmet dito. If ever man na magpa-parking kayo sa mga mall o sa ibang mga lugar, pwede nyo diyang isabit. Sa kanyang headlight, siya ay naka halogen bulb pa rin. Ganon din sa kanyang signal light. Pagdating sa likod, ganon din, halogen bulb pa rin yung kanyang brake light at yung kanyang signal light ay halogen bulb pa din. Sound check mga master. Dito naman tayo sa pindutan mga master, no? Dahil ito ay standard version, wala po siyang stop and start switch dito mga master. Sa halip, ang makikita mo lang dito ay itong push start. Dito sa kabila, busina, signal light, low beam at high beam. Sa kanyang meter panel, napakasimple lang ng pagkakadesign. Merong check engine, signal light, eco mode, low beam at high beam, fuel gauge, at syempre yung kanyang analog na speedometer at yung mismong odometer niya. Check naman natin yung kanyang bulsa kung gaano kalalim. Lalagay natin yung cellphone natin. Ayan, hindi siya ganun kalalim, no? Pero pwede na rin naman na wag lang nating iiwanan. Dito naman sa kabila, ang malalagay lang siguro natin ay barya at maliliit na basahan. So yan, sa preno niya sa likod mga master, meron siyang ganito. Yan. Kapag nakaganyan na yan, hindi naaandar yung gulong mo sa likod kasi nakalock na. So para ma-release naman siya, simple lang, pipigain mo lang to at okay na yung kanyang preno. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa motorsiklo na to, unang-una sa lahat, meron siyang side stand switch. So for safety feature yun ng Yamaha. Kasi once na nakababa yung side stand kill switch mo, hindi mag-on yung makina ng motorsiklo mo. Tulad nito. On natin yung makina mga master. Yan, bukas yung makina. Tapos ibababa natin yung side stand. Yan, namatay yung kanyang makina. Yun yung tinatawag na side stand kill switch. Isa pa sa nagustuhan ko dito mga master ay meron pa rin siyang kickstart.
Kaso yung may-ari, tinanggal niya yung kickstart. Siguro natatapakan kapag inaangkatan ng kanyang backride. Pero yun nga, if ever man na malobat yung battery nyo, pwede nyo pa rin mapaandar yung motorsiklo nyo gamit ng kickstart. Kaya okay yun para sa akin. No? Pagdating dito sa kanyang upuan mga master, natutuwa ako dahil una sa lahat, nakapit yung kanyang upuan. Pangalawa, malambot siya, kaya komportable yung kwet natin kapag bumabiyahe. Sa seat height nitong motorsiklo na to, ito ay 750 mm. Kaya kung ikaw ay hindi tatakaran, ay uubra sa itong motorsiklo na to. At the same time, yung kanyang ground clearance ay 135 mm lang. Kaya kung madadaan ka sa isang malaking humps at sa mga malulubak na kalsada, dapat alalay ka na lang sa pagdadrive. So, yun na nga po, no? Pagdating sa kanyang handling, napaka-smooth niya at napakagaan ng kanyang manibela. Kaya kapag siningit-singit mo siya sa traffic at kahit anong maniobra ang gawin mo, hindi ka mahihirapan sa motorsiklo na to. Regarding naman sa suspension nitong motorsiklo na to, medyo matagtag lang ng kaunti yung shock niya sa likod. Kaya kung halimbawa magpapalit kayo ng accessories dito, mas maganda kung papalitan nyo ng adjustable suspension yung shock dito sa likod. Pero dito naman sa harap, napaka-responsive naman niya at hindi naman siya matagtag. When it comes to power naman mga master, no, okay naman din ako para dito sa power niya dahil naibibigay naman niya yung arangkada na gusto ko. Hindi ka naman basta-basta mabibitin dito if ever man na umovertake ka sa nasa harapan mo. Tapos sa usaping preno naman mga master, okay naman yung kanyang preno sa harap at the same time sa likod. Siyempre, alalay ka nga lang sa pagpreno dahil wala itong ABS or anti-lock braking system. Kaya hinay-hinay lang sa pag-arangkada at sa paggamit ng preno. At siguro, wag ka na rin basta-bastang tututok sa mga nasa harap mo para hindi ka sumalubsob if ever man na bigla silang pumreno. Maisingit ko lang mga master, no, regarding sa presyo ng MIUI 125. Sa standard version, meron silang 77,900 pesos. At sa S version naman, kung doon nagkakamali, nasa 80,400 pesos. Siguro, depende na lang yun sa kasa na mapagbibilhan nyo or mapagtatanungan nyo. At panghuli sa usapan natin mga master, ang pinagkaiba ng S version sa standard version nitong MIUI 125, yung S version, meron siyang stop and start system. At bukod pa doon, yung susian niya, meron ng remote na kung doon nagkakamali, may answer back at the same time may auto lock yung kanyang susian. Sa color variation naman at sa decals nitong motorsiklo na to ay hindi tayo ganun kasigurado. Siguro lagay ko na lang sa screen yung mga color variation niya para maikumpara nyo, no? So yun na nga mga master, no? Sana nabigyan ko kayo ng malinaw na information regarding dito sa motorsiklo na gamit-gamit natin. At bago matapos tong video na to, gusto ko na lang din magpasalamat at i-shoutout na rin yung tito at tita ng girlfriend natin, kay Tito Eric. Maraming salamat po sa pagpayag na magawa ng review itong motorsiklo niya. So yun lang, enjoy the ride, ride safe, peace yo. Alright.